Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo itong ating ipapagawa sa ating light A. So magpapaayos tayo ng aircon. So nawala itong aircon nito 2020 nung mag-pandemic. So hanggang ngayon ay hindi pa siya napapabalik kasi kinulang tayo sa budget. So yung estimate sa atin 6,000 yung magagastos. So gagawin doon ay papalitan ng expansion valve, tsaka filter dryer, at tsaka pa-flashing na rin. Papalitan daw ng mga o-ring. Ang gagamitin daw pang flashing ay nitrogen. So, yun. Ngayon, pupunta na tayo ngayon dun sa aircon shop dito sa amin para maipaayos. So, yung aircon shop na yun ay talagang tiwala tayo doon. Madami na tayo napuntahan, kaso hindi nila napatino. So ito, doon lang tayo nakakita ang tapat na aircon technician talaga. Paano masabi? So itong light ace natin ay nakakatuwa kasi dating may-ari nitong ating light ace yung pagpapagawa natin. So tara na. Ayan sir, nandito na ako ngayon sa bahay. So pinagbabaklas na yung ginawa. Yan, wala na pong laman. Binalit lang yung bracket. Yung bracket po ng pan na nasira sa akin, hinihingi ko kasi para magamit ko yung pan pa. Ito po yung nandito. Yung bracket nya nakakabit po dun sa condenser na nilagay nila. So kung anuhin ko daw yun, pababayaran na daw po ako ng freon at saka nitrogen. Sabi ko siya, ayain na. Ito po, hindi na mapapakinabangan yan. Kung yung mga binaklas sa akin, lang po napabalik. So, binaklas na rin po yung evaporator sa una. Diyan, so may pinutol sila ng wiring. Iwan ko po kung anong wire yan. Para saan yan? Yan na. Yun ang aking lumang evaporator. Yan. Ayun mga ka-auto. So gusto ko lang maglabas ng aking saloobin, yung nararamdaman sa nangyaring yun. Nakakalungkot kasi ang gusto nga natin, mapaayos natin yung ating aircon. Natagalan ng ganun kasi kulang nga tayo sa budget. So na-excite na tayo para mapaayos yung ating aircon. Excited na tayo. So ganun naman yung nangyari. Sabi ni sir, baka daw i-post ko pa dito sa Facebook yung gumawa. Sabi sa akin hindi po. Hindi ko na ipopost sa Facebook o kung saan man. So ito naman video ito ay aking video documentary to ng aking ginagawa sa aking sasakyan. So kaya gusto ko makapag video rin para may souvenir ako kung ano mga nagawa ko at nangyari sa aking sasakyan. So isa to dun sa anong yon, sa mga souvenir na yon. Kaya gusto kong makapag video din. Yan, na nangyari yan dito sa ating sasakyan. So, ito, i-upload ko kagad kasi hindi na kailangan madelay kasi ito ay April 4. So, ngayon, nung ating simulang paggawa, so ngayon ay April 10 na. So, yan na yung nangyari. So, nangyari na, binaklas na ni sir. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sasabihin kung saan shop kayo. Kung saan ang shop nyo, hindi ko papangalanan ng inyong shop at pati yung gumawa. Kasi ako ay nahihiya din niya kasi yung gumawa ay kaibigan natin, yung kapatid ng kaibigan natin na nakilala na siya yung dating may-ari nitong light ace. So ako yun naman ay kasalanan ko din niya kasi madaming beses na akong nireject.
Ayaw nilang gawin, nagpilit ako sa kanila kasi tiwala nga tayo sa kanila kasi galing sa kanila tong light so kaya nilang patinuin. Ang nangyari kasi niyan, nagkaroon siya ng sama ng loob, kauna-unahan pa lang kasi na-post ko nga yung computation kasi wala nga tayong idea, hingi tayo ng sa iba, kung tama yung presyo ay nabasa pala. So mama ang loob. So naintindihan natin, kasalanan natin, humingi tayo ng pasensya, akala ko ayos na, pero nandun pa rin yung sama ng loob niya. Pero nagkasundo na kami na ayos na naman, nagagawin niya daw yung sasakyan natin. So yun, nadidinalan natin. Yun ay September 1 pa. So kulang pa rin talaga tayo sa budget kaya inabot ngayon ng April. So talagang kulang pa rin talaga yung budget, pinangutang na natin. Sa halagang 6,000 ang gagawin naman dito sa atin, ang pagkakaintindi ko kasi plano talaga expansion valve, filter dryer, flashing, yun, linis ng system, yun lang gagawin talaga. Palit na rin ng mga o-ring syempre kasi nga yun nga yun ang huling sira. So yung lamig niya, kontento na naman ako dun sa dating gawa na lamig. Ang problema nga lang, nawawala yung lamig, hindi tumatagal. So sabi ko, ayun nga, siya, bahala na kayo sir, kasi kayo nun makakaintindi niyan. Baka mamaya pagka pinangunahan ko, pinakalman ko, may suggestion pa ako, magalit na naman lalo sa akin. So digay no, na nangyari. So nung ginagawa na, nakita na nagka-problema yung ating evaporator, sira na nga naman daw yung pins, so hindi nalalampasan ng maayos na hangin. So pinapaltan, ang sabi niya sa akin, nahanap daw siya kung ano maaaring ipalit, pwede daw yung pampadjero. Sabi ko, bakit po di kaya laminated na lang? So maganda yung laminated na kasi magpapalit na rin lang. Sabi na hindi, mas maganda daw yung original. So maghanap daw siya kung maaari yung pampadjero. So wala pa rin sure kung may makikita. So nagsubok ako na maghanap sa Katayan. So ayun, presyo sa akin 1,000 yung sa evaporator. Sa kanya 4,500. Ngayon sabi niya sa akin, pag sa iba daw kumuha, wala siyang warranty yung sa pyesa. Ganyan, mawala ng warranty. Sabi ko siya, sa inyo na lang sir. Tapos yan, nung ayos na, pina-flashing na, bubuo na, di nagka-problema yung ating condenser. Nililik test na nila, may singaw. So binabangan yung condenser. Ayan, papakita ko dyan sa video. Butas talaga. So wala tayong magagawa, butas. So kailangan na daw palitan din. Sabi ko, talagang short budget po tayo, kulang talaga tayo sa budget. Sabi niya sa akin, ako na daw humanap ng pyesa dahil malalakhan ako. So ako na daw yung humanap. Sabi ko, hindi ko po alam kung anong sukat niyan, anong papasok dyan. Kasi hindi naman nga tayo aircon technician, hindi natin alam. So sabi ni sir, pwede na daw yung pambitek. Pero sabi ko, wala po akong alam. Kung may alam kayo, di sa inyo na laang. Try tayo maghanap sa Shopee. May nakita kong shop na dito lang din sa Batangas. Adi, tinanong natin. Screenshot natin. Sir, pwede ka po ito? So nagalit si sir. Sabi sa akin, ang gulo mong kausap. Kuhanin mo na sa sasakyan mo dito. Hindi ko natutuloy. Sayang lang pagod ko. Sabi niya ganon. So sabi ko, sir, bakit naman ganon? Nagtatanong lang naman ako kung pwede yan kasi mas mura dyan. Sabi ko, naghahanap daw siya, mayroon daw sa kanya, tapos maghahanap din daw ako. Ang hirap daw no. Sabi ko, siya, sige po sir. Kaya po akong naghahanap-hanap kasi kulang nga po ako sa budget. Hindi ko na po kayang bayaran kasi tumaas yung ating bill. Madami na tayong gastos. Yung budget niya lang po natin 6,000. Di nakiusap tayo kung maaari, kung ganon, di pautang na lang sa atin. Tapos uhulug-hulugan natin yung kakulangan. Di ganyan na nangyari, sabi niya sir, sige, ayan, di ganyan na po nangyari, nagkasundo na kami doon. Sabi ko sa kanya, sir, siya, bahala na po kayo. Kayo na po nakakaalam niya kung paano siya gagawin.
Hindi po ako mamamakialam dyan. Sabi niya sa akin, sige, basta ito'y palalamigin natin, mas malamig pa sa crosswind. Sigurado yan. Huwag ko daw bayaran kung hindi mapapalamig. So, sa madalit salita, ayan, nangyari na. Tapos na. Pinalitan ng laminated na condenser. Nilagyan ng pan. Mas malakas daw yung pan. Nilalagay at pinagpatong yung condenser. Tapos yung nandito sa likod, tinanggal na. Sabi ni sir, sira na daw. Yung testingin ko naman ay gumagana yung pan. So hindi ko manawaan kasi ang gusto ko lang naman ay maayos yung aircon na mawawala, na hindi nawawala na yung lamig. Pero parang gusto ni sir palamigin ng palamigin. Mangyari. Ganun, hanggang sa lumaki na yung ano. Ngayon tinatanong natin, sir magkano po ang abutin para alam ko yung presyo. Saka na lang daw niya bibigyan ang presyo pagtapos niya ng gawin. So nagulat tayo dun sa price na umabot ng 21,100 plus. Saan ko kaya kukuhanin yan? Ngayon, nung makuha natin yung unit, nahina, lamig. Ayan, papakita ko dyan sa video, may video tayo. 30 minutes na po ang buhay. Tanghalin tapat. Ito po ang ready. Matagal po siya bago mag-automatic. Yan, dito po siya nag-automatic. So, nahihinaan tayo sa lamig. Gabi pa, napatak lang ng 15. Ako lang ang sakay. Tapos sa tanghali, napatak ng 18, 19. Dalawa lang kaming sakay, tanghalin tapat. 17, ganyan. So, nahinaan ako sa lamig. So, nung gabi, chinat ko. Sabi ko, hindi ka po baka kulang po sa priyon kasi nahinaan po ko sa lamig. Ang chat sa akin, siya, balik mo dito. Babaklasin ko na lahat ng kinabit ko. Babalik ang pera mo. Tapos may word pang hindi maganda, gago ka. Sa akin, hindi ko na pinatulan yung ganun. So hindi ko ngayon alam ang gagawin natin. Ako naman, nagtatanong lang kasi siya yung gumawa. Ay ngayon, minasama niya yung sinabi kong yun. So mainit talaga ang dugo niya sa akin. Kasi maaaring mo naman sabihin na, ay siya, dalhin mo sa shop, titingnan ko bukas. Ngayon, ang sabi niya sa akin sa personal, dapat daw hindi na ako nag-chat na gayot, dinala ko na lang sa kanya ng personal. Ang akin naman, pinaalam ko na kaagad sa kanya na gayon. Yun lang naman yun sa akin. So, hindi natin alam yung ating gagawin kasi baka mamaya pagdating natin doon, kung anong gawin sa atin, lalong siraan yung sasakyan natin. So, hindi daw, babaklasin lang daw yung mga kinabit niya. So, isa pa, ayaw ko nang makarinig ng hindi magandang salita. Sabi sa atin ng kapatid, tumingin na rin tayong tulong kung anong magandang gawin. Wala na daw sasabihin sa atin para matapos na lang, tatanggalin na yung mga kinabit niya, wala nang usapan. Wala na daw maririnig. So, hindi rin nangyari. Kasi nung nakausap ko din sa tawag, sinagot ko na yung tawag niya. Masakit na naman sinabi sa atin. So, ang sabi niya kasi dun sa chat, lahat ng ginawa niya, tatanggalin niya. So, kasama ito sa kanyang ginawa. Kaya ang isip natin, tatanggalin niya din yung mga bracket na yan. So, niliwanag natin. So, hindi daw common sense daw. Lawakan ko daw ang aking pangunawa kasi napakakitid ang utak ko. Masakit manalita. Hindi naman dapat ganun yung trato mo. Porque dahil mahirap lang tayo, ganun lang yung trato sa atin. Tapos nasabi pa sa atin, nung nandoon na tayo, kung ano na sinasabi, wala na daw sasabihin. Pero ang dami pa rin sinabi na masasakit na salita. So ako daw yung walang pakisama. Dami niya daw nilibre sa atin na ginawa. Ayan. So wala daw tayong pakisama. So, gusto ko lang naman kasi malaman nung ichinat kong yun, gaya kang sasabihin ko lang kasi
gusto mo malaman, siya dalhin mo sa akin bukas, ayusin natin kung ano pang remedyo. Kaya ako chinat na yun, kung ano pang pwedeng gawin para maayos yan, para ayusin, hindi yung ganun kagad bungad sa atin. Yun. Kaysa ganyan nga, hindi, balik na lang. Pasensyahan na lang daw kami. Kung ano-ano pang sinasabi dun, sakit manalita. Hindi ko na lang pinatulan kasi hahaba pa. Yan. Ayaw na natin ng gulo hanggat maaari. Kasi hindi naman tayo palaaway na tao. Ayaw natin ng gulo. Yung mga ganyan mga bagay, nagpapasa Diyos ko na lang din. Kasi naniniwala ako may Diyos. Yan. Sabi pa sa atin dun, nagpapaawa daw ako ganyan. So, hindi naman ako nagpapaawa. Naikwento lang natin kasi gumastos daw tayo dito ng 15K. Kako, nung panahon yun, wala pa tayong sinusustento. So, ngayon may sinusustento na tayo. Kaya hindi na tayo makagastos. Tsaka, kahit nga yung 6K, mahalaga na kahit 200 piso lang, mahalaga lang sa atin. Kasi hindi nga po ako mayaman. Aminado naman po ako doon. Alam ko po yung sa sarili ko. Hindi po ako mayaman. Kunting halaga, mahalaga po sa akin yun. Po yung bago nga daw sumusuko sa tindi ng init. Ito pag daw kayang luma. Tanda na. Dapat daw palit bago na. Doon daw sa halagang 6,000 lang 9,000 iyak na ako. Paano pa daw? Kung gusto ko daw ng malamig, palit na lahat. Papalitan lahat. Gusto ko ng lamig. Pero hindi ko man hinahanap yung talagang sobrang lamig na. Kasi yung dati, kontento na ako sa lamig na yun. Ang problema nga lang talaga, hindi tumatagal. Laging nawawala. Yun lang naman problema doon. So, nung pa-check natin dun sa ating kaibigan, expansion valve, tsaka filter dryer ang problema. So, nalamig daw dun sa linya, hindi lang lumalampas dito sa loob, kaya hilawan lamig. Kung ano-ano mga sinasabing hindi maganda na medyo nakaka-insulto na rin. Para nilalait ka na rin. Ganun. Sabi sa akin, dun pa nga lang daw, iyak na ako. Talaga naman po. Kasi sa gawing halaga nga gaya nga po sabi ko sa inyo, mahirap lang tayo. Di po ako mayaman. Kaya konting halaga, kahit mababang halaga, mahalaga na sa akin. Ng mga sinasabi na hindi talaga nakaka-insulto rin. Sakit din sa atin yun. So, ganun nangyari. So, wala daw na ganitong light ace ang lalamig pa sa ganun. Nag-automatic naman daw. So, may napanood naman tayo, may mga kilala tayo, kaso nga lang nasa Maynila, si Sir RCS Aircon Shop. Napakabait din ni Sir. Napanood ko yung mga video niya, pumapatak ng G's. At saka itong sa atin dati nung pinagawa natin dun sa iba, nung naka-relocate na yon, yun pa rin yung stock. Maabot naman ng 12, 13. Pagkagabi naman napatak din ng baba 11, ganyan. 10 ang reading. Noon pa, nung hindi pa napapayos natin gano'n. Mas malamig pa yung dati. Kaya medyo nahinaan tayo, kaya naikumpara natin. So, wala na daw nalamig na gano'n na kagaya nitong sa light ace. Tingnan natin kung hanggang saan na makuha ang lamig nito. Pero bumababa na ng Diyos mga boss. Okay, kung gusto pa ng ating kliyente na mas mag-improve pa to, advice ko na sa kanya yung ating pulig na kompreso ng ating diesel na 2C na makina mga bossing na 15C o kahit 17C na mga bossing, dalawa na condenser natin Pero kung makukulangan pa siya dyan, ayun na, nag-gis na mga boss. Kung makukulangan pa siya, marami pa nating pwedeng gawin. So sabi ko nga, depende yan sa magiging yan. Ayun na, nag-gis na mga boss. Kung makukulangan pa siya, marami pa nating pwedeng gawin. So sabi ko nga, depende yan sa magiging budget nyo mga bossing. Okay, so kung paano magpalamig, depende yan sa mga ikakabit nyo at sa mga budget nyo. O yan yung likuran ng ating Yokohama sa likod. Okay, yun lang. Kung mayroon man daw, mapalit na lahat. Ito, nakita tayo mga kaibigan natin. Sayang, malayo lang si Sir, tsaka si Sir Rodrigo, napakabait. So, shoutout sa mga kaibigan natin. Sir Rodrigo Gayon, kay Sir RCS Aircon Shop, yan. At sa iba, pa natin mga kaibigan dyan. Hingyan natin ng payo. Shoutout po sa inyo mga sir. Salamat po
sa tulong niyo sa akin. Palain po kayo. Di madalit sabi yun. Dinala na natin sa kanya nung makapag-decide na tayo. Pinalipas lang natin isang araw. Kasi mainit pa siya eh. Ayoko din naman ng gulo hanggat maaari. Ganun na nangyari. So babaklasin lang daw yung mga kanyang kinabit. Yung condenser, yung filter dryer na bago. At saka yung pan. At ibabalik yung mga bracket natin. So nung nandun na, hindi na ngayon binigay yung bracket ng ating pan na nasira. Hindi na natin mapapakinabangan. Sabi niya sa akin, sige babalik niyo yun. Pababayaran niyo na ako sa freon at saka sa nitrogen na ginamit. So may maganda rin naman nga ng ginawa. So inayos din itong ating Yokohama blower. Nilagay dyan yung switch. Pinatibay ni sir. Inilipat dito yung daanan para hindi hanggang doon. So yan, matibay. Maganda nga naman. So yun, libre na daw yan. Di na niya ako siningil. So binalik na niya yung pera natin. Pero nakakalungkot nga. Hindi ko alam kung maaayos pa natin to kasi doon nga sa pagpapalinis lang ng 6,000 nabot tayo ng taon. So ngayon, yan na yung nangyari. Binalik nga naman yung bracket. Wala na yung ating mga condenser dyan. Saka yung pan sira na. Tapos yung condenser natin sa likod tagtag na rin. Ayan. Pero nasa akin yung pinakita ko sa inyo. So paano natin maayos yan? Lalo na nawalan tayo ng chance para maayos to. So nakakalungkot lang yung nangyari. Yun lang. Hindi naman ako naghahanap ng gulo. Sabi ko nga ayaw ko na ng gulo. So ginawa ko lang tong video to. Kasi for documentary nga ng aking sasakyan. Na-upload ko sa YouTube para malaman ko kung anong mga pinagagawa. Parang diary na rin yun. Yung mga nangyari sa ating sasakyan. Light is. Yun lang. So, wala naman akong pinangalanan kung sino ka, kung saan ang shop mo. Yung video ko, pinayagan niya tayo mag-video. Huwag lang doon papakita yung kanyang mukha. So, hindi na rin natin upload kung saan lugar yun. Baka may makakita pa dito. So, ito lang yung ating purpose. So, nakakalungkot yung nangyayari. Excited nga na mag-ayos na yung aircon. Dahil pag may kasama ka dito, napakabanas talaga kasi may naka-leather tayo. Tapos El Nino pa ngayon. Excited ka mayari. So hindi na nga nayari. Nabaklas pa. Nakakalungkot. Yun lang.